Panginoong Hesukristo, His second coming, no one knows. Walang nakakaalam. Bagamat sabi nga, may mga sinyales na, may mga tanda na, may mga signs na nakikita or na naririnig tayo sa paligid, pero hindi karaka-raka ay darating ang wakas. Walang nakakaalam kung kailan darating yung pag-araw ng paghuhukom. Pero sa araw na dumating si Jesus, hindi bilang isang sanggol muli, kundi bilang hukom, bilang judge ng bawat isa sa atin. Sino po rito ang sigurado na makakasama sa langit o mapapabilang sa mga i-welcome sa kanyang kaharian? Araw-araw may maghahanda tayong ginagawa. Ngayon nga, nagpe-prepare po kayo for your 32nd anniversary. Tama, ang December 12. Then there are also preparations for the coming Christmas. There are also preparations every day. May mga paghahanda tayong ginagawa. Pagkagising pa lang sa umaga, naghahanda na talaga tayo. Naghahanda magluto, mag-asikaso ng mga mahal sa buhay. May mga kanya-kanya tayong pinaghahandaan. Tama? Pero higit nating paghandaan, tandaan natin ang muling pagbabalik ni Kristo. So ano ang dapat nating gawin bilang paghahanda? Na kapag siya'y nakaharap na natin bilang hukom ng lahat, sigurado yung ating patutunguhan na langit. So unang paghahanda po na dapat natin ginagawa, di ba, araw-araw ginigising tayo. Araw-araw buhay pa tayo. Kaya nga dumating tayo sa oras at araw na ito na humihinga, na malakas. Bagamat hindi tayo pantay-pantay o pare-parehas ng edad, pero yung abutin natin ang oras at araw na ito na magkakasama, ibig sabihin, ginising tayo ng Panginoon, tama? At sa paggising ng Panginoon sa atin everyday, ang kailangan natin gawin para maghanda sa kanyang muling pagbabalik is to choose Him. And when we say choose Him, not as an option, but rather a choice. Nakukuha natin? Hindi lang siya options. Ay, araw ng Biyernes ngayon. Ay, araw ng gawain sa dampa. A-attend ba ako o hindi? Mga ganon. Diba? But rather, as a choice. Ibig sabihin, kung gusto talaga natin maging handa hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo, araw-araw na ginigising tayo ng Panginoon, piliin natin lagi siya. Paano pagpili? Na sa lahat ng ating gagawin, included lagi si Kristo. Kakain ka lang, huwag mong kalimutan na kasama mo ang Diyos. Kaya nga meron tayong prayers before meal and after, tama ko. Yung magpasalamat ka sa biyaya ng Diyos, kasama kasi natin siya, isang pagpapakita na pinipili natin si Jesus sa ating buhay. Kaya nga dito po, sa part ni Noe, doon sa baha, ang sabi doon, nagsisikain, nagsisiilong, nag-aasawa yung mga tao. Nang hindi nila namamalayan, dumating yung baha at tinangay silang lahat. Tama? Yun yung sinabi ko. Ibig kasi sabihin, araw-araw, may kanya-kanya tayong ginagawa. May regular tayong ginagawa. Pupunta sa palengke, papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan, magbabantay ng bata, magluluto, magsasaing, etc. May mga kanya-kanya tayong ginagawa araw-araw, tama? Sa kanya-kanya natin ginagawa araw-araw, lagi ba natin naaalala na piliing isama si Jesus? Pagkagising pa lang sa umaga, si Jesus na nga ba ang pinipili natin? O baka mamaya ang pinipili natin ay yung kabisihan ng mundo? Kung pagkagising pa lang sa umaga, una natin ginawa yung nanalangin, congratulations. Bakit? Kasi malinaw sa atin na mas mahalaga ang Diyos kaysa anumang bagay sa paligid. Na kailangan ko siyang unahin sapagkat pag inuna ko si Jesus at ipinagkatiwala ko na ang mga susunod na sandali o mangyayari sa maghapon, alam kong magtatagumpay ako. Amen po? Kaya ako, alam mo, pagkagising pa lang sa umaga, as in, pag po nagmulat na ako, minsan nakahiga pa, sa totoo lang. Aminado ako. Minsan kasi medyo tinatamad pa po ako dahil nga kakagaling ko lang ng biyahe, then anong oras ako nakakauwi sa bahay, gigisingin na ako ng anak ko. Pag ginising na ako ng anak ko, minsan parang 1 hour pa lang or 2 hours
hours pa lang yung tulog ko. So medyo gusto ko pang humilata, gusto ko pang matulog. Pero once po na nakatulog ako at nagising na nga muli, una kong ginagawa is nagpapasalamat sa Diyos. Nananalangin. Minsan nakahiga ako pero hindi ko nakakalimutang tumawag kay Yahweh El Shaddai. At ang ginagawa ko, bagamat alam kong matutulog pa akong uli, hinahayaan ko na o ipinapanalangin ko na Lord, sa lilipas na maghapon ito, ikaw na pong bahala at samahan mo ko. Kapag yun ang panalangin ko, naniniwala ko na ano man yung gagawin ko, may mga decision man akong pipiliin, may mga sasabihin, may magiging action, naniniwala ko na with His guidance, lahat ito ay magiging ayon sa kanyang kalooban. At kung ako man po ay may magawang hindi kaaya-aya, mabilis sa akin na mapagtatanto kung mali yung ginagawa ko, kaya ang gagawin ko, aayusin at itatama ko. Kasi we have, diba? Meron tayong awareness na kung ano ang tama at mali. Kaya sa araw-araw na ating ginagawa, huwag nating kalimutan na piliin si Kristo. Hindi as an option, but rather a choice. The first choice every day. Purihin po natin ang Panginoon, purihin si Kristo. Kaya alam niyo rin, mga minamahal kong kapatid, ang paghahandang iyon ay labis na malaking puntos para sa atin para makapunta sa langit. Kasi nga, walang nakakaalam ng bukas. Walang nakakaalam ng mangyayari mamaya. Pero kung kasama natin ang Diyos, pinili natin na i-include kasama ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Katulad po nung nangyari sa akin. Ewan ko kung na-share ko na yan dito. Last year November, na-aksidente ko. Parang share ko na yan dito eh. Nung araw na yun, katulad ng sinabi ko, nagpipray ako lagi na isinusurrender ko na kay Yahweh El Shaddai yung lilipas na maghapon. So regular yung ginagawa ko. So ginawa ko lahat yung mga dapat kong gawin. And then, nag-prepare na ako humayo. So ang hayo ko that time is in Pampanga. Then nag-drive po ako. So nag-drive pa ako ng panahon yun. Normal naman na ginagawa ko yun kasi pag po Pampanga ang outreach ko, talagang dinadrive ko lang yan. Pero yung time na iyon, pauwi na ako, galing ako ng outreach na-aksidente ako. Yung aksidente ko po, nabangga ko yung tricycle. Yung tricycle is bumaliktad, tapos dahil malakas talaga yung impact, yupi po yung tangke ng gas niya at lumipad ako. Pero alam nyo, ano muna kong nasabi? Jesus. And bakit ko po ito sinishare? Kasi pagkagising pa lang sa umaga, isinuko ko ng mangyayari. Pero hindi ko naman ina-expect na ma-aksidente ako. Wala naman kasi nakakaalam ng mangyayari. Pero kung una pa lang kasama na natin ang Diyos, bibigyan niya tayo ng chance. Kasi alam ko ng panahon yun, marami pa akong pagkukulang. Marami pang kailangang ayusin sa buhay ko. Marami pa akong kailangang gawin. Kaya alam niyo po, ang taus-puso kong pinagpapasalamat ng panahon iyon, wala po akong galos, wala akong abali. Kasi talagang lumipad po ako pag nakita niyo yung video. Kasi nung nagpunta po kami sa barangay hall para kunin yung video, doon ko po napagtanto, may future pala ako maging stuntwoman. No? Kasi talagang lumipad po ako, tapos gumulong. So, nung time po yun, nagpapasalamat ako kasi binigyan niya ako ng panibagong chance. Kasi alam ng Diyos na mayroon pang dapat ayusin sa buhay ko. Baguhin at itama. Lagi ko po itong sinasabi. Kasi bilang tao, we have weaknesses. Kahit na nagsusumikap tayo hanggang ngayon na maging karapat-dapat sa Panginoon, pero sa dami ng tukso sa paligid, minsan nahuhulog tayo dyan. Totoo o hindi? Diba? Baka mamaya, nakita lang natin yung tao na naglalakad sa daan. Eh nakaupo tayo, nagmimerienda, masarap nagkakape, ganyan. Eh may katabi ka, yung kapitbahay mo,
dumaan lang yung inyong isa pang kapitbahay na maganda yung suot, medyo sexy. Tapos may sumundo sa kanyang motor, single na hindi nyo naman kilala. Baka mamaya kung ano-ano lang na natahing kwento. Ano? Ang nangyari, ikaw pa yung naglaganap ng maling kwento. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Kasi minsan, dahil wala tayong magawa, para lang may mapag-usapan, minsan kung sino-sino na lang nakikita, nagiging topic natin. Tama? Kasi regular natin yung ginagawa. But the question is, nung sinabi mo yun, nung binanggit mo yun, nung inisip mo yun, naisip mo ba si Jesus? Tama ba yung ginagawa ko o mali? Kasi kung alam mo, nakasama mo ang Diyos, wala kang maitataling kwento doon sa nakita mo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ito'y paalala sa atin. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Baka mamaya habang nagkukwentuhan kayo dyan sa labas ng kung kaninong buhay na Kristiyan, dumating si Jesus.